Gago, utang. Hayop ka. Nangyari. Visit. Mag-ibis lang ako. Tatanim tayo ng cabbage. Overdue na yata. Alright. Tayo na bantay para may guhit, para may tali. Kasi itong mga hype na yan. Dami talagang kalaban. May aso, manok, kambing, ibon. Ayan. Dami kalaban. Minsan langgam pa. Bukas. Tadi mo na. Visit. Yun ang nararamdaman ko sa ngayon. Visit ako sa nangyari dahil napakapambira para sa akin na maisagawa ang ganitong pagkakataon sa loob ng isang taon. At dahil nagsimula ng umihip ang malamig na hangin, maaari na rin akong magsimula. So I have here this kind of seeds 5-in-1 pack, sabi rito. There is bell pepper, carrots, cabbage, sugar peas, and cabbage. Actually, annual activity ko naman to pagka may amihan na or amihan season during Burr months, January, February hanggang March. Kaya sasamantalahin natin na magtanim ng ganito. So let's get started. Well, let's have a real talk first. My location is basically at the sea level, meaning I'm not in the higher altitude or mountainous area. But what I'm going to sow and to plant later on ay yung mga gulay na itinatanim nga sa mga matataas na lugar o mga bulubundukin. At ito nga yung tinatawag na upland vegetables. At sa sobrang dami nga ng gulay na aking itatanim, mapapasabak ang aking katawan. Anyway, this is good for my body. Pero alam mo yun, this is now a big challenge for me. Kasi uhukay ako at magbubungka lang napakaraming lupa at gagawin ko nga raised plot. Pero take note I'm not using any machine, kundi ang palang ito. Kaibigan ko to Sana wag maupod. Ang dami nitong bubungkaling ko. Nakakahingal din isa na yun Ayan, pinong-pino na. Patag na patag. Pinong-pino. May natira pa. At habang lumalaki ang mga pulang ito, kailangan ko agad na maisakatuparan ang pagbabakod sa isa sa mga lugar na pagtataniman natin. Lalim na ang balong ng balon. Hukay. 2 feet na halos yung ating hukay. Okay na siguro ito. Yeah. 2 feet. Oh, god damn it. Tumalansik yung tsokolate na damit ko. Dami kasing tubig saan ang kadiretsuhan mo? Ikot. Ayan. Okay. Ito. Okay. So ngayon, kukunin na natin ang mga natira pang kalabasa. Ito isa. At okay. Mas maganda to. Pero may mas maganda dyan. Ito. Huge one. Kasi papalitan na natin to ng pakwan naman ang tatanim natin dito. Kaya aalisin natin tuluyan tong kalabasa. Oh! Laki. Siyang amoy. Okay? Linisin natin to.
Yan, kailangan pantay-pantay talaga. Parang hindi ako nasisiyan pag hindi kasi nakapantay yung garden plot natin. Yan. Bukod sa mga pinunla natin na pabundok o yun nga ang tinatawag na upland vegetables, meron din tayong pangmalakasan na kung tawagin na yung warm climate vegetables. Siyempre, hindi pwede yung wala. Alam niyo yung nasa bahay kubo tulad ng sibuyas, kamatis, bawang, luya. O kantan nga natin. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Yes, I have it. At syempre, napakarami ko ding fruits sa aking palipaligid. Actually, these have been presented already in our previous episodes. Napakita ko na yung bayabas, papaya, suha, saging, mangga, avocado, balimbing, buko. Hindi ko na maalala iba. You can name it. So this time around, I'll be trying a different one. At ito nga itatanim nating watermelon o pakwan ay minsan na lang naman mamumunga. Ibig sabihin, pagkatapos itong mamunga, aalisin natin o papatayin natin. Di tulad ng mga puno o yung mga tinatawag na fruit-bearing trees. Aba, magtatagal to, dekada actually. Alam mo, ang number 1 kalaban natin dito. Hindi ko ano mga insekto, kundi yung visit na mga langgam. Yung mga buto na yan, baka tangayin. Titigmakin natin ng todo. Visit mga langgam na yan eh. Yun ang number 1 na kalaban natin sa gardening. Ay nako, mananangin ng buto. Huwag na nakakaw. So yan, tansyahan lang talaga. Ayaw natin na hindi pantay syempre yung ating garden plot. Tingnan natin. Galing pa. Yeah. Yan. Patay na. Alright. Pantay na pantay para may guhit, para may tali. So ngayon, papakita ko sa inyo. Kaya, sa salukuyan na ito na yung nagawa nating mga plot. May tanim na siya. Kailangan may kulambo. Dami nating si kalaban dito eh. Ha? Kalaban means hayop. Ito pa yung nakahanda nating cabbage o repolyo. Dami niya. 100 plus tong seedling na to. At ang bawat nga nating pangharang sa mga hayop ay hindi pa buo. Sa loko yung ginagawa. Kasi itong mga hayop na yan, dami talagang kalaban. May aso, manok, kambing, ibon. Ayan, dami kalaban. Minsan langgam pa. Medyo paling yata yung guide natin na. Pero pwede na yan. Importante may tinginan tayo para hindi masyadong paling yung tanim natin. Sa wakas ay mapapalitan ko na rin tong medyo mainit sa aking mga mata. Ito yung yerong bakod na to eh. Hindi bagay eh. Kaya paalam na. At sa mga susunod na sandali ay makikita nyo na ang kaluwangan ng isa sa mga garden area ko. Ayan, saktong-sakto. After 2 weeks, pwede na siyang i-transplant. Oh, ingay nyo mga birds. Ayan na. Mustaza, pechay bagyo, saka pechay. Ang mga ganitong tagpo sa ating paghahardin na makita na napakalusog at napakaganda ng ating pula ay talaga naman nakaka-relax at nakakasabik na maitanim ang mga ito. Okay, bukas. Tadi mana?
So ayan, kauwi lang natin galing trabaho at sisilipin natin dahil kanina tinanim natin yung ating, yung Pechay Baguio. Silipin natin kung ano itsura. Hoots! Ay! Ay, gago ka, putang. Hayop ka. Ay! Putang. Visit ka. Anong nangyari? Visit. Nakakapanlumo nangyari. Sobrang nakakalungkot. Visit. Yun ang nararamdaman ko sa ngayon. Visit na visit ako sa nangyari dahil ay, mga manok na yan. Since hindi ko nga siya natakpan, ito, dati na siyang may takip ng mga kulambo. Yan. Napabayaan ko lang kasi kanya dahil na pumasok tayo and then naiwan na siya. So, pagdating ko, ito na nangyari. Wala na. Lanos, ubos. At puti na lang, nakapagtanim ako kanina umaga. Ito yun. Tingnan natin. Ayan. At sa ngayon, ang plano natin ay isi-secure talaga natin itong area na to para yung mga manok na yan tuloy ang mawala. Okay, kung tinola tayo, no? Sweet revenge para sa manok na yan. Huli natin. Sige. Ano't ano pa man din ay hindi ko rin masisisi ang mga alaga ko rito sa bakuran. Yes, they're just animals trying to find its food. Kumbaga, normal na lang talaga sa kanila yun at nature talaga nila yun. Well, bisitahin na natin yung iba pang tanim ko na binibisit din ng manok. Grabe sila talaga. Ay, ito, may kulambo. Isang araw, binisit ng manok yan. Dumapa siya. At yan, nakaka-recover na yung sibuyas natin. Ilagyan siya ng kulambo. Ito rin isa. Yan, medyo maliit pa. Siguro nagharap sila ng uod. Kaya nagkakalkal sila. Nadami na rin mga daan. Sa ngayon, pakwan. Oh. Hindi binibuisit. Pati mga kambing, hindi rin binibuisit yan. Dami kong pakwan dito. Pagka na lang ang subukan lang nila. One of my precious and one of my valuable crops in this 1-yard garden. At punta na rin natin itong isa. Ito pa. Pasok tayo. Alright. Ito, medyo secure na itong area na to. Yan. Oh, woo. Take a look. Alright, so ito na gusto natin gagawin. Mag-ibis lang ako. Tatanim tayo ng cabbage. Overdue na yata. Tingnan natin. Parang malaki na yata ugat ah. Ha! Dami na ugat ah. Tanim na natin. Bis muna. Sa kasalukuyan ay napapaisip pa rin ako na baka nga mapasok din tong aking binakuran na to. At hindi ko lubos maisip kung paano nga kung kagatin o lanusin itong mga dahon ng mga repolyo, carrots o lalo itong mga yung lettuce na yan. No? Pero actually, nilanus na yan. Muntik-muntik ako na mapatay yung mga manok doon nung sumugod na yan. Sana nga hindi na maulit pa. Sa pagkakataong ito, ako ay nagdesisyon lang na isalba ang natitira pang mga punla na baka sakaling ako ay may mapakinabangan pa rito. Kaya ito na lang aking gagawin. Ililipat ko na lang sila sa ibang lugar at palalakihin.
Ang hindi ko lubos maunawaan ay kung paanong isinisiksik ng mga manok ang katawan nila sa bakod. Sa kabila ng mahigpit o sagad-sagad na bakod na ginawa ko, ito pa rin tayo. Ngunit ang isang problema ay hindi dapat labanan. Sa halip, ito ay dapat gawa ng solusyon. Kaya sa uling pagkakataon, ito na ang aking ginawa. Ang isang makura na lumpia nakakikita ng marami at iba't ibang uri ng mga halaman, gulay o prutas man ay tunay na kasiyasiya sa ating mga damdamin, ganoon na rin sa ating mga paningin. Kakibat man ito ang mga problema o mga challenges, marami tayong mga solusyon dyan. May magagawa tayo upang mapaganda at mapayabong natin ang mga ito. At sa bandang huli, tayo ay aanin ng maganda at ng sagana. And this is how our episode ends. I'm saying goodbye now. This is 1 yard, right on my yard. And if you have time, consider like, comment, subscribe, or even share this video to someone who loves gardening a lot. See you next time, and thank you for watching this video.